Guys, so ang next na gagawin natin is kailangan natin ng Winbox to access the router. So ito na yung router, hindi nyo makikita, no? Medyo may kalayuan kasi yung wire. So wait for a while. So medyo short yung UTP cable natin. Ito siya, nakikita nyo. So sa port number 2 ko siya nilagay. Tapos yung kabilang port naman inilagay ko sa computer, no? Para ma-access natin yung Microtech. So first of all, punta tayo sa Microtech Winbox. So ito yung Winbox na gagamitin natin. So ito. Click niyo to. Tapos ito, yan. So download nyo lang. 64-bit or 32, depende sa architecture ng computer ninyo. So, kung-click ko siya, pero hindi ko siya ipoproceed ito yon, no? Ang bilis. Yan. Ang bilis ng internet ko ngayon. So, na-download na siya. Ito ay hindi kailangang i-install. So, punta kayo sa download. Ito siya. Double-click nyo lang. Tapos, refresh. Punta kayo sa neighbors. Ito siya. So, dapat lalabas siya dito eh. Ito kasi na-configure ko na ito. So, hintay lang tayo ng kaunting oras. Minsan kasi, kailangan mo siyang i-ano eh. Parang na-configure ko ito eh. Check muna natin ha. Nagbibigay naman siya ng IP. 5 pala ginamit ko dito. Subukan nga natin. 5. Wala tong password eh. Connect. Yan. Actually, log out ko muna. Ito siya eh. Disconnect. Dapat lalabas siya dito eh. Dito lalabas siya. Kasi na-configure ko na to. So, pwedeng gagawin natin is i-reset natin itong ating router. So, pag once i-reset, ito yung i-press ninyo. Yung may reset button kasi dito, i-press ninyo. Tapos, mag-signal yung user na parang lead niya. Pag mag-blink siya, i-release nyo lang. Tapos, pag i-connect nyo ulit, lalabas yan dito. Okay? So, for now, ang default na password ng Microtech is, address is 192.168.88.1. Tapos, yung login niya is admin, yung password is wala. Okay? Kaso, na-configure ko na to siya na 192.168.5.1. Binago ko siya. Pero ipakita ko sa inyo kung paano siya gagawin, okay? So yan, ito yung lalabas pagkatapos na mag-login tayo. Okay? Pero, may lalabas na ganito, i-cancel nyo lang, no? Kung really i-fresh new router configuration, i-cancel nyo lang kasi gagawa tayo ng sarili natin, no? Tapos, i-click nyo tong quick set. Tapos, dito, magsiselect tayo either kung home lang, di gawin yung home or mesh. Kung yung iba, kasi ngayon, during pandemic, ginagamit nila, yung internet nila, piniprovide nila sa kanilang mga neighbors, no? So, ginagawa nilang ISP, yung internet connection nila. Ito yung gamitin ninyo. Pero, kasi home lang ito, so yung home AP ang gagawin natin. Okay? Depende sa inyo kung lagyan nyo ng network name. So, ginawa ko dito, meron akong network name, no? Tapos, yung band, gawin yung BGN para lahat ng band kaya niyong i-access. Yung country, so Philippines kasi taga-Philippines tayo,
Ito yung sa internet, no? Sa internet kasi, 'di ba, meron tayong static, meron tayong automatic at meron tayong PPPoE, no? Sa PLDT, pag pwede kang magbili ng static IP. So dito iset mo yung ibinigay na IP address ng ng PLDT or any ISP provider. Yung sa kadalasan kasi pag bumibili tayo ng internet connection, naka-automatic or pwede ring PPPoE. Ito yung PPPoE, magbibigay sila ng username at saka password. Tapos ilalagin mo. So ito yung doon sa ISP, meron silang username at password na gagamit i-create para makaka-access ka ng internet. At dito mo siya ilalagay. But mostly in the home broadband, automatic yan. So, gawin natin automatic. No? So, pag meron silang ibinigay na router sa inyo, dito mo siya i-connect sa port 1 ng router mo. Okay? Tapos, ito, hindi natin to gagawin. Ito yung MAC address ng ating router. Pwede mo rin siyang iset as firewall router. Pero, ngayon, basic configuration lang tayo. Paano natin ma-connect yung ating computer gamit itong Hoplite. Ito yung IP address, kaya nga nagiging 5 yung pag-login natin. No? By default, 88 ba yun? Yung sa Microtech. At kasagaran ginagawa ng mga yung medyo feeling may alam ng networking, no? Yung medyo feeling lang, ginagawa nilang 1 ito. Pero ngayon, depende yan kung anong network na ilang connection ang kayang i-provide mo. So dito mo yan isi-set class A, class B, class C. So 192 is part of class C na network. So 192.168 and etc. So gawin na natin 5, no? Or kung gusto mo 10, hindi gawin natin 10. Okay, gawin natin 10 ha. 192.168.10.1. So ito yung network IP address natin, no? Itong 192.168.10 is nabilong siya sa class C. So ang kanyang subnet mask is 192.168 ano nito? 255.255.255.0 under /24. So /24 siya. Tapos sa inyo hindi ito naka-check yung NAT at saka DHCP. So gawin natin siyang DHCP server. So anything na mag-connect ang computer, ang lahat ng computer na mag-connect dito sa router, magbibigay siya ng automatic IP address. So automatic. So dynamic, no? Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. I-check nyo rin yung NAT. I-explain ko sa next video about NAT. Tapos dito, anong range ng IP address ng 192.168.10 network? So, ang kanyang range is hindi mo na pwedeng gamitin ang 1 kasi ginagamit na natin hanggang 2.2 hanggang 254. But in your network, kadalasan may siniset up ka ng mga server na need nila ng mga static IP. So ano yung IP address na kaya mong ibigay sa client mo na real time na DHCP siya? So hindi naman siguro abot ng 10 static IP ang kailangan mo for your servers. Like kung school ka, meron kang website IP address, meron kang NAS, meron kang servers automation, ipagpalagay na lang natin na 10. Okay? So from 11, ibig sabihin nito from 1 to 10, hindi niya inire-reserve niya yan for other static IP na client. Hanggang 192.168.10.254. Bakit hindi 255? So nagsisimula po tayo sa 0 hanggang 255. Okay, and then apply.
Okay mo lang. Then, okay. Ano to? Meron siyang wrong password of... okay. Bakit yun ito? Kasi dito gumagawa na wireless. Nagsiset na ako ng wireless dito. Silagyan na lang natin ng password dito. Okay. Apply, okay. Then close. Next na gagawin natin is punta tayo sa wireless. Nawawala siya kasi yung IP address natin is 10 na siya. No? So gawa natin ng 10 ito. So hindi yan papasok. So dapat ito 10 na siya. 10 connect. Yan. So 10 na siya, di ba? 10. Kung titingnan mo rin sa computer mo, yung binigay ng so ito yon. Kung i-double click mo siya, yung IP address nagiging ano na rin. Kanina 5 to, di ba? Ngayon nagiging 192.168.10.254. Ang Microtech nagbibigay siya ng IP address, yung pinakahuling IP address na available. So 254 binigay niya. Yan. Next, punta tayo sa wireless. So, na-configure ko na tong wireless. Double click mo to. Ito ha. Tapos, dito, punta ka sa wireless. Select mo yung band na BGN. Tapos, dito, i-auto mo siya. Para yung Microtech na router, siya na hahanap ng masutable na frequency. No? And then, ito yung SSD natin. Nakikita mo kanina sa first natin na setup. So, this is the name of SSID sa Wi-Fi na makikita sa network. Okay, and then, yan lang. Then apply. Then apply. And then okay. And then, para lagyan natin ng password yung Wi-Fi natin, punta tayo sa security profile. Double click natin to. Tapos, dynamic key ang hahanapin nyo. Uncheck na lang natin itong itong gagamitin natin. No? Itong WPA2PS key. Ito yung pinaka malakas. No? Na secured. So, then, magbigay ka ng password. Then, apply. Okay. Okay? So, ngayon, ang next mo na gagawin, after kailangan nating i-restart yung computer. So, meron dito sa system. Then, punta tayo sa merong reboot dito. Ito, reboot. So, do you want to reboot the router? Yes. So, para ma-implement niya. Kung napapansin niyo, naghahanap siya ng router. No? Actually, cancel na lang natin to. Automatic dito. Connect natin siya. Automatic yun connect. Okay. Nawawala yung network eh. Hindi siya makakonect, di ba? Punta tayo dito. Ayan, nakakonect na. Kasi yung computer naghahanap ng IP address. Kaya hindi siya kaagad nagbigay. Okay na. So yan. So yan lang ang pinakasimpleng pag-set up ng router natin. So naka-DHCP siya. So pag meron na kayong internet connection, dito nyo lang isaksak yung wire ng modem galing sa PLDT or sa Globe. Tapos ipaslak mo dito. So ito magkakaroon na ng internet
At saka meron siyang wifi. Kung titingnan mo sa computer ko, meron kasi itong wifi, meron akong wifi na dongle. Ito siya. So, yan. 'Di ba? Ito yung set up natin na wifi. Kung babalikan natin sa wireless. Ito, 'di ba? So, makikita nyo, lalabas yan. Pag i-connect mo, hanap ng password, yung password na binigay mo. Then, apply. Yan, ko-connect siya sa Wi-Fi. So, connected siya sa Wi-Fi, pero walang internet. Bakit? Yung Microtech router natin, wala pa namang internet, di ba? So, kaya wala siya pang internet. Okay, so yan lang muna. See you sa video. Tatapusin ko lahat ng video about Microtech. Yan. Connected siya pero walang internet. Okay? That's all.